Magandang hapon mga bata. Magandang hapon din po. So bago tayo pumunta sa ating tatalakayin ngayong hapon ay magdarasal muna tayo ng pangungunahan ni Miss Aquino. So, Piper muna lang. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to. Kayo po ang bahala sa amin. Gumabang. Pero po kami sa magdalawin sa Panginoon Jesus. Amen. So bago tayo maupo, pakipulot muna ang mga kalat na nakikita niyo sa inyong harapan. Pwede na kayo maupo. So, dama na tayo sa motivation. So, gawain 1, pinamagandang consumerite. Panuto. Tukuyin kung anong karapatan ng isang mamimili ang lalabag sa senaryo aking babasahin. Ang makikita niyo rito sa screen. Una, sino gusto bumasa? Masasagutin na rin. Bumili si Ana ng isang bagong modelo ng smartphone sa isang sikat na tindahan ng gadgets. Pagkatapos ng isang linggo, biglang nag-shutdown ang telepono at hindi na nagbukas. Dinala niya ito pabalik sa tindahan upang ireklamo. Ngunit sinabi ng tindera na wala silang maaaring gawin dahil wala sa warranty ng cellphone. Ng telepono. Karapatan ko dito. Tama. Thank you, Pangalawa, sino gusto bumasa? Sagutin na rin. Bumili si Ben ng isang bagong blender na inaangkin sa advertisements na pinakamabilis at pinakamalakas na blender sa merkado. Pagdating sa bahay ay sinubukan niya ito. Napansin niya mahina ang lakas nito at hindi niya nagagamit ito para sa mga matitinding sangkap gaya ng manik o yelo. Ito ay isang karapatan sa patalastas. Tama. Mahusay. Pangatlo, sino ang gusto magbasa? At bigay ang sagot. Miss Iniga. Nag-book si Maria ng isang establishment sa isang kilalang para ng ngako na isang ultimate restoration experience. Nang dumating siya sa spa, ang lugar ay maingay at hindi maayos ang pag-iilaw. Ang therapist ay tila nagmamadali at hindi nagbigay ng buong oras sa kailangan na binayaran niya. Ano po? Karapatan sa kanya sa kapaligiran. Mahusay. So, ito yung mga sagot sa mga binasag mo kanina. So, ito ang layunin ng ating tatalakay. Natutukoy ang mga karapatan at tungkulin bilang mamimili. May paliliwanag ang kalagahan sa pagkatuto sa karapatan at tungkulin ng isang mamimili. Nasusuri ang kaugnayan ng pagkilala sa karapatan at tungkulin ng mamimili sa pagiging isang matalinong mamimili. So, yan ang topic natin. Mga karapatan at tungkulin ng mamimili. So, first, sino ang mamimili? Sino gusto magbasa? Tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan sa pagkaroon ng kasiyahan. So, sabi na dyan, ang mga mamimili ay yung mga bumibili at gumagamit ng mga produkto. Sila rin ang mga tinatawag na mga consumers. So, ito, mga karapatan ng mamimili. Unang karapatan ay karapatan na magkaroon ng mga pangunahing pangangailangan. Ang sabi lang dyan is, ito yung mga basic needs na kailangan ng mga tao. Dapat din daw, sabi dyan, yung presyo daw dapat nung basic needs ng mga tao is naayon lang or sakto lang para makuha nila or mabili nila yung mga basic needs na kailangan nila. Next is karapatan sa kaligtasan. Sabi dyan, ang pagbibigay ng tamang impormasyon sa mamimili higil sa produkto o sangkap nito ay isang karapatan. Kaya naman dapat isaalang-alang sa etiketa ng produkto ang sangkap nito, paraan ng paggamit at ng babala sa lengguwahe na naiintindihan ng lahat. So, dito naman sa pangalawang karapatan ay para naman siya sa safety ng mamimili. Dapat is alam nila yung mga informasyon, mga produkto na bibilihin nila para maiwasan nila na maloko or di sila masasatisfied dun sa produkto na kanilang nabili or iwas disappointment din. Next is karapatan sa patalastasan. Sabi dyan, ang pagkakaroon ng lubusang kaalaman hinggil sa produkto o serbisyong bibilin ay kailangan upang maiwasan ng madaya o mapagsamantalahan. Ang pagbigay ng panlinlang na patalastas ay hindi ayon sa karapatang
ito. Sa pangatlo naman ay dapat alam natin yung product na bibili natin para maiwasan natin yung madaya o ma-scam. Nagagets ko ba? Yes, ma'am. Next is karapatan sa pagpili. So, dito naman sa karapatan na ito, ito pang-apat na karapatan, ito yung rights natin kung ano yung gusto natin bilhin. Hindi tayo kailangan i-force ng iba kasi karapatan natin yun. Kung ano man gusto natin, wala silang magagawa kasi karapatan natin yun bilang isang mamimili. Next is karapatang dinggin. Sabi dyan, kailangan isaalang-alang ng gobyerno ang mga mamimili sa paggawa ng mga patakaran. Ang gobyerno dapat magtaguyod sa mga karapatan ito. Dito naman sa karapatan ito ay may mga right din yung mga mamimili na dinggin sila. Or kung ano yung mga hinaing nila, dapat isasabihin nila para alam ng gobyerno. At sila ang gobyerno yung magtataguyod yung mga daing nila or mga, ang tawag yung mga hinaing or mga gusto nila. Ganun. Nag-get o mabilis? Sakto lang? Ang anim is karapatang bayaran at tumbasan ang anumang kakinsalaan. Dito, sa pang-anim na karapatan, katulad kung sa kanina, yung kay Ana, di ba, nasira, sabi doon sa unang yun, is nasira yung cellphone niya. Parang dito yan. Kung parang di ba dyan pag nagamit kung parang ni Ana yung cellphone, is nasira agad. Dapat, pag binalik niya yun is, kailangan pa rin ibalik or palitan yung cellphone na ginamit niya. So, di ba pag nabalitan ng cellphone is may warranty? Yes, Yung gano'n, dapat kailangan yun. Dito is karapatan natin yun. Kung in case na makapunta tayo sa gano'ng sitwasyon, is alam natin yung gagawin natin. Pang-pito is karapatan sa pagtuturo tungkol sa pagiging matalinong mamimili. Sabi dyan, pag nag-aaral daw tayo ng economics, is lalawak daw yung ating kaalaman. O matututo tayo bilang isang matalinong mamimili. Pag naging matalinong mamimili tayo, di ba, mas alam natin or makakaiwas tayo sa mga panloloko kasi alam na natin kung ano yung ating gagawin. Next is karapatan sa malinis na kapaligiran, which is the last na karapatan ng isang mamimili. Karapatan sa malinis na kapaligiran, sabi niya, upang masiguro ang kaligtasan ng mga mamimili, kinakailangan ng inspeksyon pagdating sa sanitasyon ng mga pamilyan. Dito, kailangan tiyakin ng bawat nagdenegosyo ang kalinisan ng kanilang kapaligiran at panininda. So, bilang isang mamimili, di ba karapatan natin na makita kung malinis ba talaga yung mga products or mga services na ginagamit natin or binibili like di ba? For example, sino bang gustong bumili sa isang karinderya na sobrang dumi? Di ba? Wala naman. Kasi isipin mo na agad yung health mo. Kasi naisip mo na baka maging cause ko ng sakit ko. Kaya bilang isang mamimili, karapatan natin ang isang malinis na kapaligiran. So, nagets po ba? Yes, ma'am. So, dako na tayo sa mga tungkulin ng mga mamimili. Una ay mapanuring kamalayan. Tungkulin ng bawat mamimili na maging alerto at mapanuri sa lahat ng produktong kanyang binibili. Tungkulin mo sa iyong sarili na hindi madaya sa lahat ng pagkakataon. Dito naman sa tungkulin sa mamimili is tungkulin mo na maging aware o mapanuri sa mga bagay na binibili nyo. At ikaw din sa sarili mo is dapat, di ba, mapanuri ka dapat. Kasi kung hindi ka mapanuri, magiging suki ka ng madaya. For example, pag dahil ka mapanuri, okay lang sa'yo na niloloko ka. For example, may sinabi sa'yo na ganito ito ang bilhin mo. Sa isang ganun lang, mahuhuyo ka agad na ibilhin yun kasi hindi mo na siya pinag-isipan. Kaya dapat mahalaga is maging mapanuri ka or may kamalayan ka rin sa mga bagay na binibili mo. Next is pagkilos. Ang pagsasawalang kibok ay hindi nakakatulong upang nabala ng pagsamantala ng mga mandarayang mga ngalakal. Kailangan ng pagkilos at pagbabantay upang maipaabot sa ating gobyerno at komunidad. Sabi dyan, ito yung tungkulin ng isang mamamayan na dapat is, kung hindi tayo kikilos is, patuloy lang tayong lolokohin ng mga abusado, gano'n. Patuloy lang tayong lolokohin. Kaya bilang isang mamimili, tungkulin natin ang kumilos upang matigil na sila sa mga ganong sitwasyon. Nagagets po ba? Yes. Next is pagmamalasakit na panlipunan. Sabi dyan, maging kabahagi sa pagpakaunlad ng mga lokal na industriya.
tag law. Yan yung bawal daw pag walang, dapat is required ka maglagay ng price tag sa mga bilihin. Ito yung Consumer Act of the Philippines, Republic Act 7394. Kalipunan ng mga patakaran na bibigay ng proteksyon, nangangalaga sa interes ng mga mamimili. Isinusulong din ng batas daw na yun, na lahat ng mamimili is itinatadhana ng batas. Ito ang mga pamantayan na dapat sundin sa paggawa at operasyon ng mga negosyo at industriya. So, iyan po. Ano po yung Republic Act? Republic Act number 7394. Thank you. Next, iyan pa yung iba pong mga batas. Mga nangangalaga sa ahensya na nangangalaga sa mga karapatan na tungkulin ng isang mamimili. Department of Trade Industry or DTI, DNR, PRC, FDA, PRC at NCAC. Nagdagas po? Yes, ma'am. So, gaka na tayo sa gawain 2. Tanong ko, sagot mo. So, yan. Bubunot daw na ako ng 5 certain estudyante, pero tataas na lang kayo. So, unang tanong, ano ang kahulugan ng mamimili? Miss Neda. Sila po yung mga individual na bumibili ng mga produkto at services. Tama. Mahusay. Pangalawa, sino gusto sumagot? Ibigay ang 4 na tungkulin na mamimili. Tungkulin. So, okay na? Next na lang tayo. Yan, gawain 3. Maglabas kayo ng 1/2. Crosswise. Pwede ko lang i-class. Ang ba't yun? Ang sinabi dyan is, ilagay nyo dito sa yung 8 karapatan ng mamimili. Bibigyan ko kayo ng 3 minuto. Okay na ba? Tapos na po. Okay, paso na sa harapan. Pwede ko i-pagalan yan. So next is gawain 4. Check ka dyan. Basahin ang bawat pahayag, tapos sasabihin nyo na lang kung check yung pahayag kung nagpapakita ng pagsunod sa batas at pagkilala sa mga karapatan ng mamimili. At X naman kung hindi. Una, gamot. Nakalagay ang paraan ng pag-inom at mga babala dito. Anong sagot? Check! Pangalawa, disposable face mask. Nakasulat ang mga detalye sa lengguwaheng naiintindihan ng lahat. Check! Number 4, pilihin brand ng kilalang damit. X! 5, paglalagay ng price tag sa bawat produkto ay binebenta sa online man o hindi. Check! So, takdang aralin. Ipagpalagay daw na ikaw ay nakabili o nakagamit ng produkto o serbisyo na binabanggit sa ibaba. Gumawa ng letter of complaints na ipararating sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan. So, mamimili lang kayo dito kung ano yung sitwasyon na gagawin nyo ng complaints, letter of complaints. So, ilagay nyo siya sa one full yellow pad na ipapasa nyo next week.